Today we celebrate the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Let us clarify things first. Klaruhin mo natin ang mga bagay-bagay sa pagdiriwang natin ngayon. This is all about the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Hindi ito'y patungkol lamang para kay Kristo. It's not all about Mary conceiving Jesus in her womb. This is all about Saint Anne conceiving Mary in her womb. Hindi po ito yung paglilihi ni ng Birheng Maria para kay Kristo. Bagkus, ito po yung paglilihi ni Santa Ana sa kanyang anak na si Birheng Maria. So that is very clear for all of us. Second clarification. This celebration for today is all about the reality that our God truly gifted Mary by having no original sin. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kasalanan ng ating unang mga magulang, sina Adan at si Eva. Sa kanilang pagsuway sa ating Diyos at hindi pagsunod sa Kanya, nagkaroon sila ng kasalanan at lahat ng tao sa sanlibutan ay nagmana ng kasalanan. Kaya tawag doon, the original sin, ang kasalanang mana. That's why all of us are receiving the sacrament of baptism for us to wash away that inheritance from our parents, the original sin. However, the Blessed Virgin Mary did not inherit that. The Blessed Virgin Mary was spared of having the original sin. Hindi nagkaroon ng kasalanang mana sa ating ina ng Diyos na si Birheng Maria. Bagkus, siya ay inilaan sa pagiging handa para sa tungkulin niya sa pagiging ina ni Kristo, ang ina ng Diyos. It is not by her effort and by her own merit. Hindi ito sa kapangyarihan ni Birheng Maria. It is through the power of God and through the grace of God that Blessed Virgin Mary was spared from original sin. Second clarification. It's not by Mary, but it is our God. Third clarification. Bakit kailangan dapat ang ating ina ng Diyos ay hindi magkaroon ng kasalanang mana? Ito ang imagery. May baso na marumi. At kahit gaano kalinis ang tubig, yung basong marumi na nilagyan ng malinis na tubig, iinumin mo pa ba? Ang sagot, hindi. Because the vessel is not clean. The vessel is not purified, is not pure. Therefore, Blessed Virgin Mary is a vessel. Siya ang magdadalang tao kay Kristo. Kaya dapat malinis rin ang tatahanan ni Kristo sa sinapupunan ng ina ng Diyos. The last clarification, Mary was spared because she is prepared for that role. So anong paanyaya sa atin ni Kristo? Anong paanyaya sa atin ng Inang Birheng Maria? Anong paanyaya sa atin ng Diyos? May tinuturo sa atin ng ating mga guro at ating mga magulang simula nung mga bata pa tayo at sana bitbit natin hanggang sa pagtanda. Simpleng-simple. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to holiness. Ang kalinisan ay patungo dapat sa kabanalan.
Nung panahon ng COVID, nung pandemya, OC tayong lahat, obsessive-compulsive, nakaka-alcohol natin yung kamay, naliligo tayo agad, naguhugas ng mga kamay bago kumain. We were very conscious on our cleanliness outside. Dapat lang para hindi tayo mahawaan ng COVID virus. However, marami ring punto sa ating buhay na sana bitbit natin ang kalinisan sa kalabasan. Sana bago kayo umalis ng tahanan, maayos ang kwarto ninyo. Sana bago kayo pumunta ng simbahan, nakaligo kayo. Sana bago kayo pumunta ng simbahan, maayos ang lahat sa bahay. Sa kalinisan ng kalabasan natin, sa ating external cleanliness, it also will lead us to holiness. However, the preparation on the season of Advent teaches us one reality. Hindi dapat lang malinis outside. Dapat din malinis inside. How shall we purify ourselves? How to clean ourselves within? Simple lang. Go to confession. Mangumpisal. Hindi dahil takot tayong mapunta sa impyerno, pero habang tayo naghahanda sa paparating ni Kristo sa araw ng Kapaskuhan, lagi nating iaalala, cleanliness must also be within. Matutong malinis at maging conscious sa paglinis ng ating mga puso at ng ating kalooban. Let us ask the intercession of the Blessed Virgin Mary to teach us the purity of heart. Let us ask the intercession of the Blessed Virgin Mary to seek cleanliness within. Ang kalinisan ng kalooban ay patungo sa buhay na kabanalan. Amen.